ang matinding sample na gagawin ni Arthur sa mga estudyante ng Cyrus Academy dahil talagang makakatikim ang kahit sinong pangahas na maghamon na labanan ng ating bida. At mukhang isang matinding sorpresa ang muling pagkikita ni na Arthur at Princess Kathleen Bladeheart. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan parang nagulat nga itong si Arthur nang nalamang may iba pang kontinente bukod sa Dikatin. Kaya napatugon nitong si Vincent na totoo nga talaga ang bali-balita. Bagay na nagpa-confuse kay Arthur na pati pala si Uncle Vincent ay may alam patungkol dito. Kinuha ni Vincent ang kanyang panyo at pinunasan niya ang kanyang pawis at sinabing isa sa mga employee ng royal family ang nagsabi sa kanya. Hindi ito sigurado. Kaya nangako siya na hindi niya ito ipagsasabi sa iba. Subalit ang confirmation ni Gideon ang nagpapaniwala sa kanya na isa itong totoo. Napaisip ang ating bida at tinanong niya si Gideon kung gaano ito kasigurado na mayroon pang ibang kontinente na wikang may nakuha ka bang ebidensya? Nasagot naman itong, syempre naman, may nakakalap kaming ebidensya. At sino naman ang sirang ulong scientist na magsasabi ng ganito kung walang ebidensya? Umupo si Gideon upang may kwento niya ang lahat at sinabi, few years ago, nakakita sila ng isang artifact na naka-attach sa isang ibon na tulad ng isang mana beast na never pa nilang nakita sa Dikatin. At mayroon itong camouflage ability na sobrang hirap talaga makita sa kapaligiran. Kaya bigla ngang napatanong itong si Vincent kung paano naman nila nakita ang isang mana beast na may kakayahang itago ang sarili habang lumilipad. Nasagot naman ni Gideon, dahil sa swerte. Mayroong isang adventurer na nagmintis habang nanguhuli ng mga squirrel gamit ang bow at accidentally nitong natamaan ng naka-camouflage na mana beast. At ito nga ang nagpapakumpirma sa lahat dahil mayroong naka-attach na artifact sa katawan ng mana beast na sobrang komplikado na hindi niya talaga naiintindihan kung ano ang gamit nito. Kaya napatanong nga itong si Arthur kung ano naman ang kakayahan ng artifact na yon. Ngunit napatugon nitong si Gideon na na-realize ba ni Arthur na ang tanging may pahintulot lang na makakaalam sa impormasyon na ito ay ang mga maharlikang pamilya. Kung saan kaagad namang nakapag-counter ang ating bida na wikang so mas importante pala ngayon ang hawak ko. Dahil ang blueprint na ito ay hindi alam ng mga maharlikang pamilya. Kaya hindi maipinta ang mukha ni Gideon sa pagtatago ng inis dahil sa immediate response ni Arthur kaya sinabi niya na ang artifact ay may kakayahang i-record at i-store ang isang moving image. At si Vincent naman ay sobrang namangha dahil wala talagang nagawa ang bantog na si Gideon laban kay Arthur. Nasagot naman ang ating bida, yun lang ang kakayahan ng artifact na yun habang si Gideon ay patuloy pa rin sa pagpipigil sa inis na nararamdaman niya. Pumagitna na itong si Vincent na napasabing ayun na nga, napatunayan na. Ngunit hindi pa rin satisfy ang ating bida dahil hindi daw niya na-gets. Paano naging patunay yon? Posible namang gawa lang yun ng kung sinong hindi kilalang artificer ng Dikatin, di ba? Sinabi ni Vincent na nabanggit niya noon kay Arthur na ipapakilala niya ito sa isang pinakamagaling na artificer at inventor na kilala niya. Subalit si Master Gideon ay higit pa sa pagiging magaling dahil siya lang naman ang pinakadakilang artificer sa buong kasaysayan ng Dikatin. Nasagot naman ang ating bida, talaga ba? Salita na nagpatagos sa puso ni Gideon. Biglang nagalit si Gideon at sinabing totoo ang lahat ng claim sa kanya dahil kahit sino pa ang pinakamagaling na artificer sa buong Dikatin ay luluhod at yuyuko sa harapan niya to the point na ililibing ang sarili nitong noo sa lupa kung saan kaagad namang nag-counter response ang ating bida na wikang so kahit ang pinakamagaling na artificer sa buong Dikatin ay hirap intindihin ang artifact na yan. Kaya ang inisip ngayon ng royal family na baka galing ito sa ibang kontinente. Kaya parang napatulala itong si Gideon na na-realize na may punto rin naman ang mga sinasabi ng batang to. Wika ni Gideon na tama ka, pati na rin ang katotohanan ng artifact ay may detalyeng gumagalaw ang image sa tatlong kaharian ng Dikatin. Kaya pikit matang nag-response ang ating bida, I see, na parang naiintindihan niya na. Ngunit inis na sinabi ni Gideon na ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang ang advanced na artificer, kundi ang mga malalakas na mage na nasa ibang kontinente, na posibleng mas malakas pa sa lahat ng mga mage na meron sila. Tinulak ng ating bida si Master Gideon at sinabing naiintindihan naman niya ang sinasabi nito. Subalit useless pa rin kung palagi na lamang nilang ini-imagine ang mga pwedeng mangyari. Kaya kinuha ng ating bida ang ploma sa gilid ng lamesa at sinabing gamit ang steam engine na ito, malalaman na nila kung anong klaseng kontinente ang naghihintay para sa kanila sa labas ng Dikatin. Pagkatapos lumipat ng eksena kung saan lumabas na sina Arthur at Vincent matapos iguhit ang huling detalye ng steam engine at napawi ka nga itong si
si Vincent na never pa daw niyang nakita ang ganun ka-excite na Gideon sa buong buhay niya. Pero hindi pa rin niya nai-imagine kung paano makakalika ng sapat na lakas ang isang steam engine para mapagalaw ang napakalaking barko sa ganoon kalayong distansya. Kaya napaisip na lamang ang ating bida na marahil dahil sa lagi na lamang nakadepende ang mga tao sa mundong ito gamit ang mana na siyang dahilan kung bakit hindi nila nadiskubrihan ang mga teknolohiyang hindi kailangan ng mana. Uwi ka ni Vincent nang nagpapamangha talaga sa kanya ay kung paanong hindi man lang pinapansin ng mga magulang ni Arthur ang lahat ng mga bagay na kaya nitong gawin. Dahil kung siya daw ang ama nito, well, napakarami talaga niyang tanong. Kaya napaisip rin si Arthur na salamat na rin kung ganon. Dahil kung hindi niya makukuha ang artifact na magiging pakipakinabang para sa pamilya niya. Para lagi niya itong maprotektahan kahit wala siya. Ngunit what if, totoo nga talagang may iba pang kontinente sa labas ng Dikatin. Kaya napangiti na lamang si Arthur dahil sa tingin niya, parang ito na ata ang simula. Subalit biglang narinig ni Arthur sa Selby na napasabing siya at si Small Glasses ay papunta na kay Big Glasses upang makita ang kanyang papa. Kaya napaisip si Arthur na mukhang si Uncle Vincent ata ang tinutukoy ni Selby na Big Glasses. Pagkatapos dumating na nga itong sina Selby at Elijah at habang naglalakad, sinabi ni Elijah na hindi na siya makapaghintay pa sa magiging announcement ngayong araw dahil sinabi sa kanya ni Elder Rajas na pag-uusapan daw ng 3 kaharian ang pagkakaisa. Kaya napaisip si Arthur na kung ito man ay totoo, maaaring may kaugnayan talaga ang pagkakaisa na ito sa pagtuklas ng bagong kontinente na nabanggit ni Gideon kanina. At napawi ka na lamang itong si Vincent na parang alam niya na kung ano ang mangyayari. Ngunit hindi na lamang siya magsasalita dahil ayaw niyang i-spoil si Elijah. Subalit bigla na lamang may nakita si Vincent na napansin din ni na Elijah at Arthur. Ngunit itong si Elijah ang mas nakakuha ng pansin sa nangyayari dahil isang batang binugbog at pinagkakaisahan. Napayuko na lamang ang batang ito dahil sa sakit ng kanyang katawan habang binabalutan niya ito ng mana at nakikiusap na lubayan dahil wala naman siyang ginawang masama. Napahawak sa ulo ang binatilyong nambubuli at napasabing wala kang ginawang masama. Hindi ba masama ang pumasok ang isang dwarf sa Cyrus Academy? Di ba against yan sa rules ng school? At saka gumamit ka ngayon ng mana na sobrang pinagbabawal na gamitin ito sa labas ng paaralan. Sinabi ng bully na i-withdraw mo ang mana sa iyong katawan. Ngunit ayaw talaga ng dwarf dahil alam niya kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Kung kaya't hindi na talaga nakapagtimpi ang bully at muli na naman niyang hahampasin ng dwarf. Ngunit bigla itong binangga ni Elijah upang mapigilan. Tinanong ni Elijah ang batang dwarf kung okay lang ba ito. Ngunit ang bully ay mas lalong nagalit na tapasabi na hindi siya makapaniwala na may sumira sa kasiyahan niya. Subalit itong si Elijah ay tumalak towards bully na napatanong kung anong ginagawa mo. Biglang sinampal ng bully si Elijah na nagpatalsik sa kanyang salamin at napasabing ako dapat ang magtatanong sa bagay na yan. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinira ang kasiyahan ko? Habang si Vincent naman ay na-squeeze niya ang katawan ni Selby sa sobrang inis sa nangyayari dahil hindi daw ito katanggap-tanggap para sa kanya. Kaya kailangan niyang tumawag ng guards ngayon din. Subalit bigla nga siyang hinawakan ni Arthur upang pigilan kaya napatanong siya kung ano ang ibig sabihin mo Arthur. At dito niya na-realize na parang hindi na ata to maganda. Napaisip si Elijah kung gagamit ba siya ng magic sa sitwasyon na to dahil posibleng malalagay sa trouble sina Arthur at Vincent. Kaya napasabi na lamang siya na kumalma ka lang muna at kontrolin ang sarili. Biglang napansin ng isang bully ang symbols na nasa damit ni Elijah na nanggaling pala ito sa Kingdom of Darv. At dito nila na-realize na isa rin palang dwarf ang isang to. Kung saan hinawakan nga ng bully ang buhok ni Elijah upang kaladkarin at napasabing gusto mo pala na samahan ng kapatid mo dito sa lupa. Well, sisiguraduhin ko na magkakasama kayo sa hospital room pagkatapos dito. Ngunit bigla na lamang niyang narinig ang kakaibang snap kung saan hawak-hawak na ngayon ni Arthur ang binali na kahoy habang tinititigan ng mga ito. Uwi ka ng bully na parang may isa pa atang probinsyano na gustong sumali at gustong makipaglaro. Sagot ng ating bida, maganda yan dahil gusto ko rin naman talagang makipaglaro. Pagkatapos lumipat tayo sa isang karwahe na sinasakyan ng 2 anak ng royal family. Sinabi ni Curtis na naiintindihan naman niya kung bakit ayaw sumaman ng kanilang mga magulang sa Edensten para sa talumpati. Pero kailangan ba talaga nilang bumiyahe na sa sobrang palihim?
Paliwanag ng Royal Guard na dahil mahigpit ang seguridad sa mismong okasyon, sapat lang na siya mag-isa ang naroon at ang palihim na pagbiyahe nila ay para rin naman sa kaginhawaan ng Majesty. At malinaw din na sinabi ni Princess Kathleen na ayaw niyang makakuha ng kahit anong atensyon, na malugod naman itong sinang-ayunan ng mga sinabi ng Royal Guard. Wika ni Curtis na nagtataka talaga siya kung paano tumagal si Kathleen sa ganitong klaseng pamilya. Kaya dapat itong magpasalamat sa kanya dahil kung hindi, lagi na lamang itong tumatambay buong araw sa library. Nasagot naman itong, pinilit mo lang naman akong sumama dahil bigla kang iniwan ng kaibigan mong babae sa huling mga minuto. Napaubo na lamang si Curtis at sinabi na kahit na, kailangan pa rin niyang iiwan si Gruder kahit plano pa sana niyang sakyan nito sa mismong anunsyo. Kaya nagulat nga ang Royal Guards nang nalamang kasing laki na ng karwahe ang band ni Curtis na World Lion na hindi pa well-trained at mukhang napakadelikado nito para sakyan. Tinanong ni Curtis si Kathleen kung malaki na ba ang improvement ng band niya. Ngunit parang hindi siya nito pinapansin. At makikitang nakita ni Kathleen ang ating bida na pinipigilan ni Vincent at mukhang pamilyar sa kanya ang tindig at aura nito kahit nasa malayo. Samantalang napakagat na lamang si Vincent sa kanyang kuko habang napatanong sa sarili kung ano ang gagawin niya dahil hindi pa niya nakita ang ganong klaseng titig galing kay Arthur. At sa takbo ng pangyayari, posibleng ang mga estudyanteng ito ay mamamatay. Biglang inarangan ni Vincent si Arthur at sinabi sa mga estudyante na umalis na kayo ngayon din kung ayaw niyong masaktan. Bilis na! At sinabi niya kay Arthur na mga bata lang naman ito, Arthur. Hindi na natin to papansinin. Siguraduhin na lamang natin na ayos lang si Elijah at aalis na kaagad sila. Subalit pinagtawanan lamang itong si Vincent ng mga estudyante at sinabi na nakakahiya daw ang matandang to dahil gusto pa talagang subukang protektahan ng batang yan. Kaya di napigilan ni Vincent na uminit ang kanyang ulo sa sobrang inis at sinabi sa sarili na wala talaga kayong mga utak. Hindi nyo ba naiintindihan na gusto ko kayong protektahan? Ngunit sinabi ni Arthur, Uncle Vincent, umalis ka dyan. Kaya sa sobrang gulat niya, napasalita na lamang siyang mama instead na yes. At dito'y nakita niya ang sobrang kalmado na mukha ni Arthur at napasmile na napasabing step aside. Kaya parang batang tumabi si Vincent dahil sa takot at napaisip na mukhang huli na talaga ang lahat. Pasensya na kayo mga bata. Rest in peace. Sinabi ng isa na siya na ang bahala dito. Nawi ka naman ng babae, siguraduhin mo lang na hindi madudumihan ang bago mong suit. Nasagot naman itong, easy. Kaya kaagad niyang kinuha ang metal pipe upang subukang hampasin si Arthur at sinabi niya pa na one hit lang daw ito para sa kanya. Tapos na ang lahat. Ngunit isang mabilis na snap ang tumama sa kanyang mukha na siyang nagpagulat ng mga nambubuling estudyante habang si Elijah ay napangiti na lamang. Nainis ang isa pang bully dahil nagyayabang daw ito kahit nakachamba lang sa isang estudyante na hindi nakapaghanda. At dito'y kaagad siyang sumalakay towards Arthur at sinabi na ipapakita niya kung ano ang kaibahan ng mambubukid sa actual na noble pagdating sa training gamit ang espada. Lumikha ng matinding ilusyon ng estudyante upang lituhin si Arthur sa gagawin niyang surprise attack at sinabi na mamangha ka sa buong lakas na ipapakita niya dahil gagamitin niya ang 1,000 step strike, isang teknik na pinapasa sa bawat henerasyon ng kanyang pamilya. Na-realize ng estudyante na parang sasabayan siya nito sa kanyang galaw. Ngunit para sa kanya, ang 1,000 step strike ay hindi basta-basta maiiwasan dahil ang mapanlin lang at pag-indayog ng kanyang espada upang makakuha ng atensyon ay napaka-imposibleng maiwasan. At dito'y pinakawalan ng estudyante ang kanyang atake na tinatawag niyang the ultra fast launch, ngunit parang wala man lang imix si Arthur na sobrang effortless lang na iniwasan ng mabilis siyang atake at kaagad hinampas ang quit niya gamit ang stick na hawak ng ating bida. Nabali lang naman ang wooden stick na ginamit ni Arthur at napasabing nakakahiya naman. Sobrang fragile talaga ang isang bagay kapag hindi binabalutan ng mana at mukhang kailangan niyang tapusin ng larong ito gamit lamang ang kamay. Nagulat na napangiti ang leader ng mga bully at napasabing mayabang ka talaga ha. At ito'y naalala niya na ang Trident Fist ang pinakamapanganib sa lahat ng sandata na nilikha ng tao. Kaya itinapon na rin niya ang kanyang metal pipe upang makipagsuntukan kay Arthur. Dahil isang suntok lang daw, sisiguraduhin niyang may kalalagyan ang mayabang na to.
Ngunit bigla na lamang siyang napatulala nang nakaramdam ng heavy pressure sa katawan na sa bawat apak ng ating bida, dala nito ang napakatinding panganib. Nakita niya ang isang emotionless na mukha at napakamapanghamak na mata, kaya napalunok na lamang siya ng laway na napatanong sa sarili kung paanong nagkaroon ng matinding pressure ang batang ito na kahit ang sarili niyang ama ay walang ganito. Mabilis na sumalakay ang estudyante upang pakawalan ng matindi niyang suntok, habang si Arthur ay parang wala lang na makikitang hindi man lang ito gumagalaw, subalit sa isang iglap lang biglang bumaon ng kamaon ni Arthur sa mukha ng estudyante, at it's turned out na ginamit ng ating bida ang kanyang hindi matatawarang bilis upang sorpresahin ng malapitang suntok ang kalaban habang ito ay sumasalakay, na makikita natin na kahit hindi pa na-extend ang buong braso ni Arthur, bumaon na sa mukha ang kanyang kamao. Kaya parang papel na nalupaypay ang estudyante at hindi maiguhit ang mukha nito sa sobrang lakas ng suntok na pinakawalan ng ating bida. Unti-unting nagbukas ang maitim na paningin ng estudyante at dito'y nakita niya si Arthur na naglalakad paalis habang si Elijah ay tinutulungan ng batang binuli, ngunit hindi pa talaga nadala ang estudyanteng ito at napasabi na sino ka para maliitin ang tagapagmana ng House of Trident, na makikitang unti-unti niyang binalutan ng water element ang kanyang kamao at pinakawalan ng heaven-piercing trident punch. Napansin ni Arthur na may umatake sa likod nila, ngunit bigla na lamang nagulat ang ating bida nang nakita na may lumikha ng blocking attacks para pigilan ang atake gamit ang ice magic. At dito'y napansin ni Arthur ang isang babae na wavy ang buhok, at kahit si Elijah ay nagulat sa babae na nagligtas sa kanila dahil ito pala ay si Princess Kathleen Bladeheart. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!